Hindi makapaniwala ang Ghost-Faced Wasp King na magagawang makapag-breakthrough ni Zofan sa sunod na level habang nakikipaglaban ito sa kanya. Nagsalita naman ang ating bida at sinabi na wala nga raw siyang ibang dapat na pasalamatan kundi ang kalaban niya ring halimaw. Naisip ni Zofan na ngayon nga raw na nakatungtong na siya sa Advanced Warlord Realm, may sapat na nga raw siyang lakas para kalabanin ang Ghost-Faced Wasp King at ngayon ay maaari na rin daw niya itong mapatay. Hindi na inintindi ng Ghost-Faced Wasp King ang pag-angat ng level ng ating bida, ano nga raw kung isa na itong Advanced Starfall Warlord, hindi pa naman daw ito isang War God expert kaya hindi pa siya nito magagawang matalo. Inihanda na ulit ni Zofan ang kanyang War God rank skill noong makita niya na aatakihin na siya ng halimaw. Naglalaman na ngayon ng mas malakas na kapangyarihan ang kanyang Battle Sword Technique Blossom. Noong magtama ang kanilang mga pag-atake ay muli na namang nasira ang mga bagay na nasa kanilang paligid. Hindi man nila tinamaan ang katawan ng isa't isa, pero ramdam pa rin nila ang lakas ng pag-atake ng kanilang mga katunggali. Naisip ni Zofan na mas kakaunti nga raw ngayon ang nakukuha niyang pinsala kaysa sa Ghost-Faced Wasp King. Ano nga raw kung isa itong pick A rank monster, siya nga raw ang may malaking kalamangan kung malapitan na labanan din lang ang pag-uusapan. Habang naghihintay ng tamang pagkakataon ay naisip ng ating bida na hindi niya raw maitatanggi na talagang nakakakilabot ang bilis ng recovery ability ng kalaban niyang halimaw. Kailangan niya nga raw makahanap ng ibang paraan kung gusto niya talaga itong mapatay. Naisip din ni Zofan na kung gusto niya raw itong matalo ay mukhang kailangan niya ulit subukang gamitin ang isa pa niyang skill, medyo mapanganib man daw ito pero kailangan niya pa rin itong subukan kung gusto niya talagang manalo. Noong makahanap na si Zofan ng tamang tiyempo ay ini-activate na ulit nito ang nakapailalim na skill ng kanyang Battle Sword Technique. Naglabas ang ating bida ng magka-cross na pag-atake noong gamitin niya muli ang Battle Sword Technique Double Shadow Strike. Matapang naman na sinalubong ng Ghost-Faced Wasp King ang pag-atake na ginawa ni Zofan, hindi na niya napansin ang lakas ng skill na tatama sa kanya nang dahil sa kagustuhan nitong mapatay ang ating bida. Nagkaroon ng napakalakas na pagsabog noong tumama ang Double Shadow Strike na pinakawalan ni Zofan sa kalaban nitong halimaw. Matapos ang pagsabog ay bigla na lang bumagsak ang nanghihinang katawan ng Ghost-Faced Wasp King. Napapaisip ang ating bida kung natalo na ba raw niya ang kinakalaban niyang A-rank monster. Naisip din ni Zofan na talagang mabilis nga raw makaubos ng enerhiya ang kanyang Battle Sword Technique Double Shadow Strike, nung gamitin niya nga raw ulit ito ay halos muntikan na siyang matumba. Pero agad ding nasolusyonan ng ating bida ang nararamdaman nitong pagod. Mabuti na nga lang daw at mayroon pa siyang tubig mula sa Grey Nest Life Pool. Kung hindi nga raw siya nakakuha nito, malamang ay kanina pa siyang patay. Bago inilabas ni Zofan ang dala niyang Grey Nest Life Pool's water ay binigyan na siya ng warning ng kanyang War God system. Pero noong ginamit na niya ito sa kanyang katawan ay mabilis na nawala sa kritikal na kondisyon ang kanyang buhay. Matapos lang din ng ilang segundo ay tuluyan ang nanumbalik ang kanyang lakas at nawala na rin ang nararamdaman niyang pagod. Habang nakatingin sa nakabagsak na Ghost-Faced Wasp King ay naisip ni Zofan na kailangan ng araw niya itong patayin habang nanghihina pa ito. Wawakasan ng araw niya ang buhay nito habang wala pa itong malay. Habang papaatake ay naisip ng ating bida na ito pa nga lang daw ang unang beses na makakapatay siya ng isang pick A-rank monster. Gusto na nga raw niyang malaman kung ano ba ang reward na makukuha niya kapag napatay na niya ito. Napahinto sa pag-atake si Zofan noong bigla na lang lumabas si Little Gray. Sinabihan ng ating bida si Little Gray na kung nagugutom daw ito ay kailangan pa raw nitong maghintay, ipaghahanap niya nga raw ito ng pagkain kapag napatay na niya ang nasa harapan nilang halimaw. Binanggit din ni Zofan na marahil nga raw ay napakaraming magagandang bagay ang matatagpuan nila sa loob ng kagubatan. Gaya na lang ng honey na ininom ng Ghost-Faced Wasp King. Nagtaka ang ating bida noong may bigla na lang ginawa si Little Gray sa katawan ng nakabagsak na halimaw. Pagkaraan ng ilang segundo ay unti-unti nang nagkakamalay ang nakatulog na Ghost-Faced Wasp King. Noong magising ang halimaw ay nagtaka ito kung bakit bigla siyang nagkaroon ng marka sa kanyang katawan. Nakaramdam siya ng matinding kaba noong tumingin siya sa direksyon ng ating bida. Kahit nga raw isa siyang pick A-rank monster ay mukhang hindi niya rin makakayang labanan ang nasa katawan niyang marka. Hanggang sa unti-unti nang nalinawan ng Ghost-Faced Wasp King, nanggaling nga raw ang markang ito sa nilalang na kasama ng ating bida. Naalarma si Zofan noong makita nito na gising na ang kalaban niyang Ghost-Faced Wasp King,
kailangan ng araw niya agad itong patayin bago pa siya nito maatake. Imbis na pumalag ay bigla na lang nakiusap ang halimaw sa ating bida. Sinabi ng Wasp King na wag nga raw siyang patayin ni Zofan, alam niya nga raw ang ipinunta nito sa loob ng monster territory, matutulungan niya nga raw itong makapasa sa kinakaharap nitong pagsubok. Hindi naman kumbinsido ang ating bida sa tulong na inaalok sa kanya ng Wasp King. Talagang nagtataglay nga raw ng mataas na katalinuhan ang mga A-rank monster kumpara sa ibang halimaw na mas mababa ang rank kaysa sa kanila. Binanggit ni Zofan na ang mga tao nga raw na gaya niya ay agad na pinapatay at kinakain ng mga halimaw sa sandaling matalo sila ng mga ito, pero ngayon nga raw na siya naman ang nanalo ay bigla na lang itong makikiusap sa kanya. Sinabihan ni Zofan ang Wasp King na tingin ba raw nito ay napakatanga niya para paniwalaan ang tulong na inaalok nito. Tinanong ni Zofan si Little Gray kung sang-ayon rin daw ba ito na patayin na niya ngayon ang ghost-faced Wasp King, pero taliwas sa inaasahan niya ang isinagot sa kanya ni Little Gray. Nangulit si Little Gray kaya napilitan na rin ang ating bida na pakinggan ang opinyon nito, ikinukonsidera ng araw niya na hindi patayin ang nasa harapan nilang halimaw. Sinabi ng ghost-faced Wasp King sa ating bida na mukhang ito raw pala ang master ng nilalang na naglagay sa kanya ng kakaibang marka. Inamin din ng Wasp King na ang rason daw niya kung bakit siya nakiusap sa ating bida ay hindi para ipagmakaawa ang kanyang buhay at para gumawa ng panloloko. Ginawa niya raw ito nang dahil sa kasama ni Zofan ang isang young lord. Nagtaka ang ating bida kung bakit bigla na lang tinawag ng young lord ng makapangyarihang Wasp King ang kasama niyang si Little Gray. Mukhang tama nga raw pala ang hinala niya na napakakomplikado ng background ni Little Gray kumpara sa nalalaman niya na nagmula lang ito sa loob ng isang monster egg. Pinaliwanag ng ghost-faced Wasp King na alam niya nga raw na nagpupunta sa loob ng monster territory ang piling mga tao pagkatapos ng ilang taon para magsagawa ng isang pagsubok. Alam niya rin daw na kailangan ng mga itong mangolekta ng sapat na points para magawa nilang makapasa. Sinabi ng halimaw na kapag pinatay raw siya ni Zofan ay makakakuha lang ito ng mga A-rank materials at ilang kayamanan mula sa Ghostface Forest. Kahit nga raw gawin ito ng ating bida ay hindi pa rin ito magkakaroon ng sapat na points para manalo. Binanggit ng ghost-faced Wasp King kay Zofan ang halaga niya kapag binuhay siya nito. Bilang isang araw A-rank flying monster, pamilyar daw siya sa topografiya ng lugar pati na rin kung saan nakalagay ang iba't ibang klase ng kayamanan. Maaari niya nga raw dalhin si Zofan sa mga lugar na iyon para magawa nitong makaipon ng maraming points para sa kinakaharap nitong pagsubok. Sinabihan ni Zofan ang ghost-faced Wasp King na wag daw siya nitong pagtatangka ang lukohin, sa gandang araw ng tulong na inaalok nito, anong araw ang hihingi nito sa kanya na kondisyon. Kapag hiningi nga raw nito sa kanya si Little Gray ay hinding-hindi nga raw siya papayag. Agad namang nagalit ang ghost-faced Wasp King matapos marinig na Little Gray pala ang ipinangalan ni Zofan sa itinuturing niyang young lord. Kinwestiyon niya ang ating bida kung bakit daw napakasimple ng ibinigay nitong pangalan. Nagpakawala ng kaunting kapangyarihan si Little Gray dahil hindi nito nagugustuhan ang inaasta ng ghost-faced Wasp King sa amo niyang si Zofan. Mabilis na kumalma ang halimaw at sinabi na wala naman daw siyang problema kung gusto na ng young lord ang kasalukuyan nitong pangalan. Sinabi rin ng Wasp King na ngayon rin lang daw niya napagtanto, pero parang napakaastig nga raw pala pakinggan ang pangalan na Little Gray. Naisip ni Zofan na mukhang takot nga raw ang A-rank monster na ghost-faced Wasp King kay Little Gray. Napapaisip siya kung anong klase ba raw ng nilalang si Little Gray para respetuhin ito ng ganoong kalakas na halimaw. Nagsalita na ulit ang Wasp King at sinabi na simple lang daw ang hihingi niyang kondisyon. Kapag nga raw nanalo na ang ating bida sa kinakaharap nitong pagsubok, kailangan nga raw ay pumayag ito na maging tagasunod ng young lord ang isa sa kanyang mga supling. Nagpalabas ng kakaibang tunog ang ghost-faced Wasp King para tawagin ang isa sa kanyang mga anak. Narinig naman ito ng kanyang anak kaya agad itong lumabas sa kanyang pinagtataguan. Natuwa ang ghost-faced Wasp King sa mabilis na pagtugon ng kanyang anak sa ginawa niyang pagtawag. Pinatigil na niya ito sa pakikipaglaro sa kanya at sinabi na kilalanin na raw nito ang young lord na kanyang pagsisilbihan. Ang dumating na maliit na halimaw ay isang B-rank monster at isa sa mga pinakamahusay na anak ng Wasp King. Agad na lumapit ang anak ng ghost-faced Wasp King kay Little Gray upang ipakita ang kanyang pagbati. Sinabi ni Zofan na ang kondisyon daw pala na gustong hingi ng Wasp King ay ang maging tagasunod ni Little Gray ang isa sa mga anak nito,
napapaisip siya kung maikukonsidera ba raw ito bilang isang kondisyon. Sinabihan ng Wasp King ang ating bida na wag daw nitong iisipin na mahina ang kanyang anak nang dahil lang sa maliit ito. Isang araw itong B-rank monster at napakagaling din ito sa larangan ng tracking, magiging kapaki-pakinabang nga raw ang kakayahan nito para sa ating bida. Hindi pa rin kumbinsido si Zofan, kaya tinanong ulit nito ang ghost-faced Wasp King kung ito na ba raw talaga ang hihingi nitong kondisyon, kung may iba pa nga raw itong binabalak ay wag na niya nga raw itong ituloy. Sinabihan naman ng Wasp King ang ating bida na wag nga raw siya nitong husgahan sa limitado at bias nitong kaalaman. Wag nga raw siya nitong ihalin tulad sa mga nilalang na nanggugulo sa kanilang lugar. Ang mga halimaw nga raw sa loob ng monster territory ay ibang-iba sa mga paksyon ng halimaw sa mundo na pinanggalingan ng ating bida. Sinabi rin ng Wasp King na wag na nga raw itong magtanong sa kanya ng magtanong, maiintindihan rin daw nito ang kanyang desisyon kapag lumaki na ang Young Lord. Pinayuhan din ng halimaw ang ating bida na dapat daw ay itinutuon na lang nito ang kanyang oras at enerhiya sa pag-iisip ng paraan kung paano ito mananalo sa kasalukuyan nitong pagsubok. Kinumbinsi rin ni Little Gray si Zofan kaya pumayag na rin ito sa kondisyon na hinihingi ng ghost-faced Wasp King. Naisip ng Wasp King na nakakatuwa nga raw at magiging tagasunod na ng Young Lord ang kanyang anak, ito na nga raw ang magiging pag-asa ng kanilang Ghost-Face Wasp clan. Sinabi ng Wasp King na dahil nga raw pumayag na si Zofan, nakahanda na nga raw siya para tulungan ito. Dadalhin niya nga raw ito sa mga lugar kung saan matatagpuan ang mga sinasabi niyang kayamanan, iinumin niya lang daw ng mabilis ang hawak niyang Ghost-Face Honey para manumbalik na sa dati ang sugatan niyang katawan. Sinabihan ni Zofan ng halimaw na hindi naman daw siya nagmamadali para hanapin ang mga tinutukoy nitong kayamanan, may mas importante pa raw siya na kailangan niyang unahin. Sinabi ni Zofan na dahil nga raw binanggit ng Wasp King na pamilyar ito sa buong lugar, dalhin nga raw muna siya nito sa isang tao na may atraso sa kanya. Shoutout kay Idol Ryan J. Villarba sa pagbibigay ng 50 stat points. Maraming salamat po. Nagliliwanag ng kulay berde ang isang malaking puno ng dahil sa nakapaloob ditong kayamanan. Ang puno na ito ay naglalaman ng isang A-rank treasure at kilala sa tawag na Emerald Jade Tree. Pagkarating ni Ning Lian ay agad nitong inatake ang nagliliwanag na puno. Noong maputol ang puno ay natuwa si Ning Lian dahil sa wakas nga raw ay nakita na niya ito. Ang kristal nga raw na ito ay ang pinaka-core ng Emerald Jade Tree, at mahigit 100 taon na nga raw ang edad ng punong ito. Naisip ni Ning Lian na napakaswerte nga raw niya at nagawa niyang makahanap ng ganoong klase ng A-rank treasure, malamang nga raw ay magkakaroon siya ng malaking bilang ng points sa pagkakakolekta nito. Pagtingin ni Ning Lian sa rank ng kanilang pagsubok ay nakita nito na naroon na ulit siya sa ika-2 pwesto. Natuwa siya dahil sa wakas nga raw ay nakuha na ulit niya ang second place kay Woli. Hanggat napapanatili daw nila ni Mufan ang ika-1 at ika-2 pwesto, masisigurado na nga raw nila ang kanilang pagkapanalo sa Monster Territory Trial. Naisip ni Ning Lian na isang araw napakapanganib na lugar ang Ghostface Forest, na kahit ang isang grupo ng mga advanced Starfall Warlord ang pumasok sa loob nito ay halos hirap na ang mga ito bago makabalik ng buhay. Ilang oras ng araw ang nakalipas kaya malamang ay patay na ngayon sa mga sandaling ito ang ating bida. Nakaramdam din ng panghihinayang si Ning Lian dahil hindi nga raw siya mismo ang nakapatay kay Zofan, pero ayos na rin daw ito sa kanya. Ang mahalaga raw ay naipaghiganti na niya ang nangyari sa kanyang teacher na si Zhang Pan. Naisip din ni Ning Lian na bukod nga raw sa sila ang mananalo sa Monster Territory Trial ay nagawa rin niyang makapatay ng isang mahusay na genius na kabilang sa panig ng Mercenary Association President. Ngayon nga raw ay mas lumaki pa ang tsansa ng kanilang boss na si Bukyofeng na pagharian ang Mercenary Association. Nagtaka si Ning Lian noong bigla na lang itong nakaramdam ng isang nakakakilabot na kapangyarihan. Pagtingin niya sa itaas ay doon niya nakita kung sino ang nagpapalabas ng kapangyarihang ito. Nagkawasak-wasak ang paligid noong bigla na lang nagpakawala ng sunod-sunod na pag-atake ang dumating na Ghost-Faced Wasp King sa iba't ibang direksyon. Kinabahan si Ning Lian noong mapagtanto na nito na ang halimaw na nakikita niya ay ang A-rank monster na Ghost-Faced Wasp King, nagtataka siya kung bakit daw ito lumabas ng Ghost-Face Forest. Kailangan niya nga raw magtago at tumakbo bago pa man siya makita ng halimaw. Nagsalita ang dumating na Ghost-Faced Wasp King at nagtanong kung nasaan na raw ang taong hinahanap niya. Sa sandaling makita niya nga raw ito ay sisiguraduhin niya na mapapatay niya ito.
Naguluhan ang nagtatagong si Ning Lian kung sino raw ang tao na hinahanap ng Wasp King, hanggang sa isa lang ang tao na pumasok sa kanyang isipan, mukhang hinahanap nga raw nito ang ating bida. Nakaramdam ng pagkainis si Ning Lian noong mapagtanto nito na hanggang ngayon nga raw pala ay buhay pa rin si Zofan kahit na napakatagal na nitong naglalagi sa loob ng Ghostface Forest. Hindi rin siya makapaniwala na nagawa nitong takasan ang Ghost-Faced Wasp King, mukhang napakaswerte nga raw nito kaysa sa inaasahan niya. Hindi na rin nagtagal at sunod naman na nagpakita ang ating bida. Naglilibot ito sa kagubatan upang hanapin ang tao na may malaking atraso sa kanya. Nagmasid-masid si Zofan sa kanyang paligid pero hindi pa rin niya makita ang tao na kanyang hinahanap. Naisip naman ng nagtatagong si Ning Lian na talagang nagawa nga raw ng ating bida na makatakas sa loob ng Ghostface Forest. Nakaramdam ng tuwa si Ning Lian habang pinagmamasdan ang likuran ni Zofan, ano nga raw kung nagkaroon nito ng sapat na swerte para makalabas sa Ghostface Forest, minalas pa rin daw ito dahil sa napadpad ito sa lugar kung nasaan siya. Talagang napakamalas nga raw ng ating bida dahil sa bandang huli ay siya pa rin mismo ang papatay dito. Naisip ni Ning Lian na kapag naihagis na raw niya ang hawak niyang granada sa posisyon na malapit si Zofan, sigurado nga raw na makikita agad ito ng Ghost-Faced Wasp King. At sa sandaling napatay na nga raw ito ng halimaw ay pagpuputol-putulin niya ang bangkay nito para ibigay sa kanyang teacher bilang isang regalo. Noong makita ni Ning Lian na huminto sa paggalaw ang ating bida ay doon na nito inihagis ang hawak niyang granada. Naisip ni Zofan na sinabi nga raw sa kanya ng Ghost-Faced Wasp King na malapit lang doon si Ning Lian, kailangan lang daw niyang magpanggap na tumatakas siya mula dito. Sa sandaling makita nga raw siya ni Ning Lian ay agad siya nitong aatakihin ng palihim. Mabilis na nakaiwas ang ating bida sa granada na inihagis sa kanya. Ngayon ay alam na niya na naroon nga lang si Ning Lian sa kanyang paligid. Napansin din agad ng Ghost-Faced Wasp King ang naganap na pagsabog, at dahil nasa himpapawid ito, mabilis niya lang ding natunto ng tao na kanina pa nilang hinahanap. Natuwa si Ning Lian sa ginawa niyang pagpapasabog, mapapansin na nga raw agad ng Wasp King kung nasaan ang hinahanap nitong si Zofan, sa pagkakataong ito nga raw ay sigurado na ang pagkamatay ng ating bida. Pinaulanan ng Ghost-Faced Wasp King ng sunod-sunod na pag-atake ang isang bahagi ng kagubatan, nagtaka naman ang nagtatagong si Ning Lian kung ano raw ang nangyayari. Hindi niya nga raw akalain na makakarating din sa kanya ang nakakalasong usok na pinapakawalan ng Ghost-Faced Wasp King, ngayon nga raw ay naipit na rin siya sa kagubatang ito. Sa ginawang ito nga raw ng halimaw ay wala na siyang duda na magagawa pang makatakas ni Zofan sa pagkakataong ito. Habang nasa likuran ng isang puno ay naisip ni Ning Lian na hanggat nagtatago raw siya doon ay hindi siya madidiskubre ng Ghost-Faced Wasp King. Saka na nga lang daw niya hahanapin ang bangkay ni Zofan kapag nawala na ang nakakalasong usok at doon na nga lang daw niya ibubuhos ang kanyang galit. Agad na ipinaalam ng Ghost-Faced Wasp King at ng anak nito sa ating bida ang posisyon kung saan nagtatago si Ning Lian. Dahil sa impormasyon na sinabi ng mga ito ay sinimulan na ni Zofan ang kanyang paghihiganti. Mabilis na umiwas si Ning Lian noong mapansin nito ang pag-atake na nakadirekta sa kanyang pinagtataguan, pagkaiwas niya ay agad siyang nagtanong kung sino raw ang umataking ito. Nagsalita si Zofan at sinabi kay Ning Lian na nagagalak nga raw siya na makita itong muli. Pinuri rin ng ating bida ang talas ng pakiramdam ni Ning Lian, akala nga raw niya ay mapapatay na niya ito gamit ang pinakawalan niyang pag-atake. Nagtanong din si Zofan kung ano nga raw ang pakiramdam na ito naman ang inaambush. Nagalit si Ning Lian noong makita nito si Zofan, nagtanong siya kung paano nga raw siya nagawang mahanap ng ating bida. Sinabi ni Ning Lian na nagawa nga raw matunto ni Zofan ng ganoong kabilis ang kanyang lokasyon, hindi na nga raw nakakapagtaka kung paano nito nagawang makatakas sa loob ng Ghostface Forest. Nagpakawala ng isang signal flare si Ning Lian at sinabi na maituturing na nga raw na isang patay si Zofan dahil mas pinili pa siya nitong atakihin imbis na tumakas ito. Sinabi ni Ning Lian na kasalukuyan pa rin daw hinahanap ng Ghost-Faced Wasp King ang ating bida, ngayon nga raw na nagpakawala na siya ng isang signal flare ay makikita na agad sila ng halimaw. Dahil nga raw gusto siyang mapatay ni Zofan, isasama niya rin daw ito sa kanyang hukay. Matapos ang ilang segundo ay nagkatotoo na nga ang pinaplano ni Ning Lian, dumating na nga doon ang A-rank monster na Ghost-Faced Wasp King. Sinabi ni Ning Lian na naroon na nga raw ang Ghost-Faced Wasp King para patayin si Zofan. Tingnan na nga lang daw niya kung sino sa kanila ng halimaw ang unang makakapatay sa ating bida.